na mag-join dito sa ating Google Meet. Do you hear me first pala? Baka na may kakawala akong audio. Again, good afternoon everyone. Pa-heart po kung audible ako. Ayan. Okay, so again, good afternoon. So today I'll be just discussing yung mga gagawin natin for the last remaining weeks natin for the course. Though I know by next week, kung hindi po ako nagkakamali, ay final defense ninyo ng inyong capstone 2, tama? So parang 1 week yung nakalaan for defense lang na maghapon ata yun. So we're expecting na morely ang 4th year ay walang klase ng next week kasi more on defense kasi mga panel ninyo will be also a faculty member. Unless hindi sila panel or hindi sila member ng panel group, ay di magkaklase sila for sure. Okay? So, pero we'll see. In our class, syempre wala po. It is because panel po ako ng days ng buong week na yon. So, another announcement. So, by the way, we'll still have 4 topics po na to cover. Plus pitching. Ang pitching po, ang sabi ko dapat ay sa face-to-face. Kaso nung last week na face-to-face, supposedly, ay hindi naman din ako available kasi ako po ay naka-leave. Kung hindi po ako nagkakamali. Naka-leave ako that time. So this week naman, so for today, sa schedule ko kasi ang 4th year ay online. So, kaya ang mangyayari po ay week 15, yung November 24 to 29. So Thursday yun po tayo mag-pitching. Okay? And then, meron pa po tayong isang topic na i-discuss which is yung social issues. Yung, ano ang tawag dito? Intellectual property, that would be week 16 na lamang. After noon ay quiz. Okay? So yung week 16, December, December na siya yung week 16. December 18. Hindi 18. Teka. December 4 pala, I'm sorry. December 4 will be discussion po ng chapter 6 and then a quiz. Okay? Pero may pitching po kayo ng November 24. Ano ba ang November na Thursday? November 30. Kasi parang may pasok pa ba tayo ng... May pasok ba ng 30-31? May pasok. 30 po ay November pa? Oo. November. 30. Okay. So 20... Ano ba yun? 27. Sorry. So 27, may pitching pa tayo. Kasi next week wala. Pitching po tayo by November 27, then discussion, and then individual pitching na din po tayo by November 27. Ano po? So, dalawa po ang ipipitch ninyo, yung group pitching, tsaka yung isa ay individual pitch. Okay? Pero sa individual pitch, hindi na po ako magsistrict kung sa oras natin. So, anytime na available kayo at available po ako, pagkagawa ko ng schedule, so ilalagay nyo lang po kung ano yung schedule ninyo. So, within that week, 24 to 29. So, di ba po, ang individual pitch, yung kasi yung last pitching natin, di ba we have 3. So, padalwa pa lang yung ipipitch mo na nakasunod. So, ang mangyari po, yung isang pitching, yung patatlo, ito yung topics ninyo. Okay? So, I'll be showing you yung ipipitch po na individual. By the way, maalala ko, di ba po tayo ay may na-earn na star? Naalala po ba? Yung na-earn natin na star. Okay. So, yung na-earn na star, ipopost ko po. So, sino yung top 5 na nasa rank.
Okay? Top 5 na nasa rank na hindi na po magpipitch ng pitch number 3. Okay? Malinaw po ba? So, kung sino yung 5, ay di i-announce na lang natin sa GC kung sino man. Ano po? So, kung may na-tie, for example, nag-tie sa isang number, ay di ma-adjust lang ng kung ilan. Okay? So, kung ilan yung number of star na-earn nyo. So, by the way, this is the pitching activity number 3. So, this is the actual guidelines. Ano po? Though ito naman ay approved na nung ating mga facilitator. So, pare-pareho po tayo. So, yung last 3 remaining topics na i-cover po natin will be the ethical decision in software development, the impact of information technology and society, and the impact of social media. So, ito yung tatlo na topic natin for case pitching. Punta na kaya? Padala naman ng pero susunod ako pag ako yung makakasunod. Tapos yun. So, again, this activity aims to evaluate students' ability to analyze real-world issues, apply ethical principle or social framework, and communicate insight persuasively and professionally. So, there are actually 4 objectives na kailangan nating ma-attain during this pitching. Siyempre, you have to analyze, interpret ethical and societal issue, apply relevant framework, principle, and theories in evaluating the case, and also demonstrate critical thinking and problem solving, as well as to communicate findings and recommendation clearly and persuasively. So, yung guideline natin, again, this will be an individual case analysis pitch. Okay? Hindi po ito grouping, ito po ay individual. Again, kung kayo naman ay kasama sa top 5, again, di na po kayo mag-pitch pa. Okay? So, yun na yung pinaka-bonus natin. Yung duration, dahil 3 po yung topic na yan, okay? So, you will have 5 to 7 minutes per presenter. And the format will be basically oral pitching with optional naman po ito, 3 to 5 slides. So, mas magandang meron, para mas maintindihan din natin. And then, ang case po ay kayo na ang bahalang maghanap. Okay? So, nakalagay dyan, real or hypothetical cases related to one of the given topics. Okay? So, it must be clearly stated and cited. So, mas maganda po, di ba po ito yung 3, meron kasing mga cases na magkaka-relevant po itong 3. Okay? So, pwedeng yun ang inyong i-case. So, bahala po kayong maghanap kung ano po yung gusto ninyong topic. Okay? And then yung source natin, at least meron po tayong pinagbabasihan na 2 to 3 credible reference, either academic journal, news, or industry report. So, hindi pwede din yung basta gawa-gawa lang. Halimbawa, may ni-report si ABS-CBN about something to deal with those topic na na-mention. So, pwede po natin siyang i-cite doon sa inyong ginawa. Okay? So, for the recommended presentation, again, kung may mababago dito, kasi ito naman ay nasa draft ko pa lang ito, pero upon approval, do pumayag na yung mga panel, yung facilitator na ito, pero kung may mga changes, I'll be uploading po within today. Okay? So, introduction, you have to introduce yourself and yung topic na napili natin. So, i-discuss nyo lang siya ng mabilis and i-discuss nyo din kung bakit siya relevant or important today. So, you have to, again, discuss yung summarize key facts or context of the case na napili ninyo, and you have to identify main ethical, social, and technological dilemma na meron doon sa o present doon sa case na meron kayo. And you also have to identify who are the stakeholder. It could either be an individual, organization, or community, or pwedeng lahat din ito. Okay? So, depende po kasi yun sa topic na makakuha ninyo. So, for analysis and discussion, you have to 2 to 3 minutes to discuss yung mga relevant ethical principle, framework, and theories. An example dyan, utilitarianism, yung mga professional codes natin, like yung mga nauna po doon sa discussion natin. Okay? So, kaya din nag-decide kami na ipapitch yung 3 na lang kasi yung lahat ng theoretical ay na-discuss na naman po basically noong preliminary. Okay? So, for conclusion and insight, so you have 1 minute to do that.
You have to summarize your finding and takes away, reflect on what can be learned from this case, and end with call to action, reflection, or recommendation for professional. Again, in a professional context po ito. Okay? Hindi kayo as a student, but a professional. Okay? So, pitching tip, ito lang naman yung mga pwede nyong maging baseline. So, we have to be clear, confident, and concise. You have to focus on main ethical and social dilemma. As whereas, kapag tayo ay mag-state na ng solution, it should have a supporting information or support claim with facts, evidence, and framework. And avoid reading verbatim using keywords and natural speech. So use visual only to emphasize key point, hindi po yung full text. Hindi pwede yung binabasa natin ng buo or may phone kayong babasahin or index card. Sabi ko nga sa inyo, kayo po ay lalapit lang sa akin kung ano yung schedule na available kayo. Okay? So hindi na to sa klase. Ang gagawin na lang po ay individual. Either punta na lang po dito sa office ko para makapag-pitch. So sa kahit isend nyo yung PowerPoint na ginawa nyo, then dito ko na lang ipepresent sa aking laptop or desktop. So yun. So again, I will have siguro questions. Kahit isang question per lang. So that ma-provide lang natin yung or maano lang yung clarification or question dun sa inyong topic. Okay, so this will be a proposed rubrics for the case pitching. So kung mapapansin nyo, it composed of 7 criteria. Una, case relevance and understanding. Second, ethical and social analysis. Third, critical thinking and problem solving. Fourth, organization and coherence. 5, communication and delivery. 6, use of evidence and visual. And conclusion and reflection. So ito po yung magiging baseline data natin or criterion in terms of grading po ng inyong pitching. Okay, so nandito na din 15%, 25, 20, 15, 15, 5, and 5. So, ayan. Do you have any questions po mga bunso? Wala pong question? Sure. Okay, malinaw naman po. So, ibig sabihin po, after natin ng discussion ng intellectual property, yes, Chloe. Ito na ako ng camera, sorry. Yes, Chloe, naka-raise ka. Sorry. Kapag po pupunta sa akin, ay di at least naka-formal. Smart casual naman, kahit hindi sobrang formal. Kung halimbawa naka-polo, magdala naman ng coat para magmukhang professional pa din. Wag lang basta org shirt. Kasi hindi naman smart casual lang org shirt. Kahit naman maghiraman ay ayos lang. Di basta individual po 'yon, lalapit lang kayo. Magagawa naman ako ng schedule. Kasi ilang minutes lang naman. So parang sa isa ay 7 minutes, hindi naman yan mga konsumo. Di maglalagay po ako ng kung saan kayo pwede maglagay, kung anong oras. Yun nga lang po, pag nilagay niyo yung time niyo doon, make sure po na yun na yung oras na pupunta kayo dito. Okay? Kasi ibig sabihin nun, yun lang yung oras na available ako. Okay? So, mas maganda ay ready na din kayo noon. So, ibig sabihin, you have, I think, starting today hanggang next week, tapos next week pa to prepare for this one as well as kasi yung sa groupings naman, for sure okay na yun eh. So, anytime naman na, kasi tagal na nun, di ba? So, anytime naman na magkaroon tayo ng face-to-face, yun na lang yung gagawin natin. And then, and then quiz. Isang quiz na lang naman yung gagawin. So, based po doon sa topics natin na intellectual property. So, para mas madali na lang din. So, ayun. And then, ito na yung last. Yung final requirement po ninyo, wino-work out pa namin, pero morely interview lang din siya. And then, it will be done
Parang day 18 na lang and day 7, week 17 and week 18. Okay. So more on interview lang siya, parang nag-a-apply kayo ng trabaho, parang ganun. So para ma-practice na din po natin. So, yun lang naman. Pero kung may changes naman sa final requirement, I'll be updating you. So, dito din, same din. I-upload ko naman to. Hintay ko lang po yung feedback nila kung may for revisions dito. Pero approve naman nila na itong pitching natin. So, ayun lang naman. Do you have any question, guys? Wala na. Malinaw naman. Lahat ba tayo ay nakapag-pitch 1 na? Baka merong hindi pa. Okay, so lahat naman. So ibig sabihin, pitching 2 na lang and 3 po ang kailangan nyong i-comply. Para lang aware kayo, we have pitching 2, 3, and then 1 quiz. And then yung final requirement. So yun na lang po yung 4 na kailangan nating i-accomplish. Though yung pitching 2 naman is already na-work nyo na. Then yung pitching 3 is yung individual. Ito, yung quiz naman, quiz parang ilan lang naman siya. So definitely, ay kakayanin niyo naman yan. And then yung last po ay interview form lang. So again, yun yung 4 pa na i-comply natin. Okay, and then yun nga ay congratulations na sa inyo. I-claim nyo na kayo pasa ng capstone 2. So claim it na. So that's why I would like to congratulate every one of you na makakapasa sana lahat kayo sa inyong defense. And again, good luck sa inyong presentation. Last na yun, huling hugot na ay itodo nyo na. Pag-aralang mabuti. Ako bilang chair ng capstone ay looking forward sa inyong mga na-accomplish ngayong capstone 2. Ayan. So, congrats in advance and thank you. So, siguro yun na lang muna today. Actually, gusto ko kayong i-meet para ma-discuss sana yung intellectual property. It is just that may kasabay kaming cascading ng target sa opisina. So, pero kung abang-abang na lang din, baka po makakahabol ako. Kasi tayo naman ay hanggang 4. Yun naman ay 2 to 3. Ay di may 3 to 4 pa ako para lang ma-discuss ko na yung intellectual property. Ayoko lang nang makamiss din pa or mag-struggle pa tayo sa schedule by the next succeeding week. Basta abang-abang na lang po sa message ko kung kayo ay magjo-join sa Gmeet. Okay, so kung makakalusot po, ako ba ang panel? Sino ako? Sino yung ako ang panel or chair ng inyong capstone? Pa-heart nga po ako. Ay, yung star. Sorry, teka. Try kong i-open. Teka lang mag-aalas 2 na din kasi. Pwede bang screenshot ko na lang? Oo. Iniintay na lang din talaga ako doon sa kabila. Pasensya na sabay-sabay. Ang dami nating ganap. Ayan. Sige, isa-screenshot ko po yung updated. Pero kasi gusto ko munang ma-discuss sana yung intellectual property. Kasi kung meron pa rin kasi yung mga star. At saka yung quiz ay parang doon ko iba. So, yung makaabot pa yung pagalingan para naman maka-give chance tayo sa iba pa. So, tingnan natin kung may humble nyo yung inyong mga star. Ayan. So, yun lang naman. So, ilan pa ba? Basta yung quiz and chapter 6, i-discuss ko para magkaroon pa ng additional star. So, before po mag-pitching 3 ay malalaman nyo na yun. So, kung kailangan natin mag-makeup class by next week, may makeup class ako for that para lang maka-catch up tayo at malaman nyo agad para hindi nagagawa hindi na mag-prepare yung 5 may nakakuha ng highest star. So, I think yun lang naman po. Kung wala na pong question, sige. Pa-heart naman po ako. Okay na tayo. Ayan, okay na. Sige, thank you so much. See you next meeting and good luck, guys. Good luck. Good luck. Magdasal. Huwag kakalimutan magdasal.
na maging okay ang lahat sa defense. Bye-bye. Thank you so much.